Magandang umaga po sa inyong muli sa Pilipinas at sa Bicol. So sa atin pong pagpapatuloy ng ating pagbabasa ng banal na salita at pagtuturo sa atin ng Panginoon, na andito na tayo sa chapter 24 ng Acts sa Gawa. Okay ko, maiintindihan nyo po ito lalo kung nasundan nyo yung pag-aaral po natin ng mula sa chapter 22 hanggang 23 at ngayon nga nandito tayo sa chapter 24. Ang lahat ng ating mga natututunan ngayon ay patungkol po sa pamamagitan ng buhay ni Pablo, kung papaano siya naging matatag nung siya po ay tinawag ng Diyos upang magpahayag patungkol sa kaligtasan at sa tamang daan, which is ang Panginoong Jesus patungo sa Ama. So kung maintindihan po natin, malaki ang napupulot natin ditong aral sa mga gawa, sa aklat ng mga gawa, dahil dito pinakita ng Diyos ang kapangyarihan niya sa mga apostol, sa mga sumusunod sa kanya. Talagang grabe po ang kapangyarihan ng Diyos na pinakita dito kila Pablo at sa kanyang mga kasamahan. So ngayon, kunin niyo po ang chapter 24 sa Acts, sa Gawa, sa Tagalog. Ang aklat sa Gawa at nasa 24. Okay? So, at bago tayo magpasimula po, tayo ay manalangin muna at lagi nating pagkatiwala ang bawat oras na to sa ating sa banal na Espiritu ng Diyos na siyang nagbubukas ng ating kaunawaan at nagtuturo sa atin na maunawaan ang mga salitang ito. So let's pray po muna. Hallelujah. Purihin ka, aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alam namin, Ama, na sa oras na to ikaw ay nakatunghay sa amin at minamasdan nyo kami nawa. Kalugdan nyo po kami, O Diyos, sa oras na to at hinihiling namin, pinasasalamat namin sa iyo ang iyong banal na Espiritu na siyang nagtuturo sa amin na maunawaan ang lahat ng ito. Buksan nyo po ang mga kaunawaan ng bawat isa at bigyan nyo po ng pusong nakafocus sa iyong mga salita ang lahat ng naririto nakikinig ng salitang ito. Huwag niyo pong hayaan na magkaroon ng distraction, na ma-miss nila, Lord God, ang mga pag-aaral na ito at pagtuturo niyo po sa amin, bagkus ay makatuto kami at maisabuhay namin at makakuha kami ng malaking aral dito sa aming mga pinag-aaralang ito. Salamat po, O Diyos. Pinasasalamatan ka namin sa lahat ng ginagawa mo sa amin. Salamat po sa paglilinis patuloy ng aming buhay. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. So kung makaalala ninyo po sa mula sa chapter 22, 23 at ito sa 24, ito yung kasaysayan po ni Pablo. Kung bagay yung una, siya po ay si Saulo na umuusig sa mga mananampalatayang Kristiyano. Subalit nung naranas niya ang kapangyarihan ng Diyos, siya po, nung tinawag siya ng Diyos upang mangaral sa mga hintil, nakita po natin dito yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. At sa verse 22 makita natin siya na si Pablo ay siya po ay dating grupo, anak ng mga Parisiyo. Ibig sabihin, si Pablo ay nanggagaling sa mga Parisiyo. Isa siyang anak ng Parisiyo. Parisiyo ibig sabihin, mga Batikano at alam ang patungkol sa kautusan. Kaya nga kinakalaban niya noon ang aral patungkol sa Panginoong Jesus dahil hindi siya naniniwala kumbaga yung mga aral na yun ay totoo. Kaya nakita po natin dito kung paano niya ipinapapatay ang mga Kristiyano at kung paano niya inuusig ang iglesia. Pero nung na-encounter niya ang kapangyarihan ng Diyos, doon po nagsimulang naging nangaral si Pablo ng may kapangyarihan at naging siyang matapang. So ngayon, hanggang ipapahapyaw ko lang po ito at sabi ko nga po sa inyo, mas magandang balikan nyo ang chapter 22 hanggang 23 para lubos yung maintindihan ang tinutukoy natin dito sa chapter 24, dahil kung makikita po ninyo dyan ang tinutukoy ng Diyos patungkol sa buhay ni Apostol Pablo, dumaan po siya sa maraming proseso, papunta sa Jerusalem. Pero bago siya pumunta doon, binabalaan na siya ng Espiritu ng Diyos na ang bawat bayan-bayan na dadaanan ni Pablo, dadanas siya ng kahirapan, pag-uusig ang isang siya ay makulong. Pero naintindihan natin nung sinusuri, especially po sa inyo na nakasama namin araw-araw
araw, umaga't gabi na nagbabasa ng salita ng Diyos, naintindihan natin ngayon na sa bawat nangyayari sa buhay ng isang lingkod, may purpose ang Diyos. Sa bawat nangyayari sa isang anak ng Diyos na sumusunod sa kalooban ng Diyos, may plano ang Diyos na ipakita ang kanyang kapangyarihan, na yan po ang nakita natin dito sa buhay ni Pablo. Ginamit at tinawag ng Diyos si Pablo upang mangaral sa mga hintil. Ibig sabihin, sa mga hindi naniniwala kay Kristo, sa Panginoong Hesus, dahil si Pablo man ay dati ay hindi naniniwala sa ganitong aral, pero doon siya tinawag ng Diyos. At nakita po natin dito sa pag-aaral, nang si Pablo ay humahayo bayan-bayan, andoon na nga yung kanyang pag-uusig, pinapakulong, makita po natin, maging yung mga kasamahan niya, sila Esteban, pinagbabato hanggang sa namatay, pero makita po natin doon na sinusuyod ng Diyos ang lahat ng tao upang maabot ng salita ng Diyos, upang mapaunawa sa tao na may muling pagkabuhay. Ito po yung dahilan, kaya makita natin si Pablo mula sa mga mamamayan hanggang dumating sa mga pinuno ng mga sundalo, hanggang dumating ang kanyang, hanggang itinaas ang kanyang paglilitis, kasi ipinakulong si Pablo, pinadakip, hanggang sa makita po natin dito yung proseso na talagang mula sa nakapagsalita siya sa mga mamamayan, dahil may senaryo doon na pinagbubugbog siya at talagang sinunggaban siya ng mga tao, pero may ginamit na isang pinuno ng sundalo na nagpatigil ng gulo, pero dahilan yun upang si Pablo ay makapagsalita sa harapan ng maraming tao patungkol sa Panginoon. Hanggang dumating na po doon na tumaas ang paglilitis kay Pablo, hanggang ito'y naitaas dito sa pinakapunong gobernador na si Felix, which is itong ating babasahin. Dito po natin nakita mula sa mga mamamayan hanggang sa mga namumuno ng mga punong pari, namumuno ng mga kapulungan, hanggang dumating po siya sa pinakataas na gobernador na ang hukom. Doon pinaakyat po ang case ni Pablo, na kung tutusin, wala silang makitang paglabag ni Pablo, pero way ng Lord na tumaas ang kanyang case, hanggang dumabot sa pinakataas sa gobernador, upang maging ang gobernador ay makarinig patungkol sa Panginoong Hesus sa daan. Itong tinutukoy ditong daan ay ang Panginoong Hesus. Ano po? Nakikita po natin dyan. So, yun na nga po dito natin naunawaan na ang Diyos, ang lahat ay nais niyang maabot ng kanyang salita, upang pagdating ng araw sa huling panahon, na alam natin na may paghuhukom. Ibig sabihin, may katapusan ng lahat ng bagay, bubuhayin ang mga patay, ito man ay mabuting tao o masamang tao. Pagdating ng panahon, bubuhayin muli, at ito'y bawat isa'y haharap sa Diyos at hahatulan sa kung ano ang kanilang ginawa nung sila ay nabubuhay pa. At ito ang ipinapangaral ni Pablo. Dahil dito sa pangaral na ito, naniniwala siya na may pagkabuhay muli, dito siya nililitis. Pakinggan po natin. Napakaganda nitong at isang aral ito sa atin, nagiging aral sa atin na kapag naintindihan natin ang mga sinasabi sa atin ng Biblia, tunay na ito ang maglalayo sa atin sa paggawa at patuloy paggawa ng kasalanan. Dahil ang lahat ay mamamatay, napakalinaw, may hangganan ang lahat. At malinaw, bubuhayin muli ng Diyos ang mga patay, maging ito man ay mabuting tao o masama, at doon tayo haharap at doon tayo husgan base sa ating ginawa. So ito yung pinangaral ni Pablo. So start tayo ngayon sa chapter 24 verse 1. Basahin ko po at pakinggan po ninyong lahat. Ang sabi dito, ang paratang ng mga Hudyo laban kay Pablo, kasi inangat yung case mula sa mababa hanggang sa mga pinuno hanggang pinakataas. Kasi ang purpose ng Diyos, makita niyo po uulitin kong muli, dumadaan si Pablo, ikinulong para yung mga nasa kulungan ay mapangaralan, makarinig ng salita ng Diyos, mga tao sa labas makarinig ng salita ng Diyos, mga may katungkulan makarinig ng salita ng Diyos. Sorry po at nalaglag ang aking cellphone. Hold on, saglit. Hallelujah, alam niyo po,
Nagra-rush ako kasi may work ako eh. Katatapos ko lang ng trabaho, pero para ng Diyos, nahabol ko po ito. So ngayon, balik tayo doon sa ating usapan. Ano? So dito sa ating pag-aaral, nakita natin na kulong si Pablo dahil para makarinig ang mga nasa kulungan patungkol sa Panginoon. Pinaghagupit siya ng mga tao, binugbog para makarinig ang mga tao patungkol sa kanya. At ito nga, andito tayo sa taas, kataas-taasang kumbaga hukom kay Felix. Pakinggan po natin verse 1. Makalipas ang 5 araw, dumating sa Siria ang pinakapunong pare na si Ananias kasamang ilang pinuno ng bayan at si Tertulo na isang abogado. Inaharap nila sa gobernador ang kanilang reklamo laban kay Pablo. So yan, tulad ng sinabi ko po, inangat doon sa taas. Kung tutuusin, mula doon sa pinakamababa pa, wala silang makitang sapat na dahilan para si Pablo ay ipakulong o ipahagupit. Pero bakit hindi doon natigil? Bakit nagpupumilit ang mga tao na maitaas ang kanyang case? Kasi pati ang gobernador upang maabot ang pinakamataas na kapulungan ng patungkol sa salita ng Diyos. Kaya tingnan niyo po dito. Ayan. Iniharap nila sa gobernador ang kanilang reklamo laban kay Pablo at nang maiharap na si Pablo, sinimula ni Tertulo ang pagsalaysay ng mga paratang kay Pablo. Paratang, ano po? Sinabi niya, kagalang-galang na Gobernador Felix, utang namin sa inyong mahusay sa inyong mahusay na pamumuno ang kapayapaang matagal na naming itinatamasa, gayon din ang mga pagbabago para sa kaunlad ng aming bansa. Ito po ang sinasabi ni Tertulo, isang abogado. Isang abogado. Nakaharap sila sa hukom, itong si Felix po, at nagsasaysay itong si Tertulo tungkol sa kanyang paratang kay Pablo. At sabi dito sa verse 3, ito'y kinikilala namin itong utang na loob at lubos namin kayong pinasasalamatan saan man at magpakailanman. So ibig sabihin, ang ganda ng introduction nitong abogado, pinupuri niya itong hukom, si Felix, itong gobernador na to. Sa verse 4, ngunit upang kayo'y huwag ng labis maabala, mangyari lamang na kami pakinggan ninyong sandali. Natuklasan namin ang taong ito'y nanggugulo. Ginugulo niya ang mga Hudyo saan man siya magpunta at siya'y isang pasimuno ng sikta ng mga Nazareno. Pati ang templo namin ay tinangka niyang lapastanganin. Kaya hinuli namin siya. Hahatulan sana namin siya ayon sa aming kautusan, ngunit dumating si Lysias na pinuno ng mga sundalo at marahas siyang inagaw sa amin. Kasi kung makikita niyo po, nung binabalak doon na itong tambangan si Pablo, patayin nung mga 14 katao, maalala niyo sa chapter 23 na gustong kumbaga i-ambush itong si Pablo, may mga gagawin silang ipapakana para lang ito mapapatay. At subalit natuklasan ito po ng anak na kapatid ni Pablo hanggang sa isinumbong ito sa sundalo. Kaya itong sundalo nag-utos, pinunong sundalo nag-utos na pabantayan si Pablo. Ito nga po yun, pakinggan po natin. At sabi dito, ngunit dumating si Lysias na pinuno ng mga sundalo at marahas siyang inagaw sa amin. Ang sabi niya sa inyo namin isakdal ang taong ito. Sa pagsiyasat ninyo sa kanya, malalaman ninyo ang lahat ng paratang namin laban sa kanya. Nakikiisa ang mga Hudyo kay Tertulo at pinatutuhanan ang lahat ng sinabi niya. So ibig sabihin, yun nga ang dahilan, dahil nagamit yung anak ng kapatid ni Pablo, na nagsumbong sa sundalong ito na may planong ipapatay si Pablo, ipaambos, kumbaga tambangan doon nung time na yon. Kaya hanggang sa ito, ginamit itong sundalong ito na si Lysias
na maipadala ito sa kataas-taasan na sa hanggang makarating kay Felix itong si Pablo. So pakinggan po natin ngayon. Ito na yung pagtatanggol ni Pablo sa harap ni Felix. Pakinggan po natin. Si Pablo naman po ang magsasalita. So matapos magsalita yung nagsakdal sa kanya, yung abogado, ito naman si Pablo ang magpapaliwanag ng kanyang side sa harapan ng hukom. Ayan. Si Pablo ay sininyasan ng gobernador upang magsalita. Kaya sinabi niya, kagalang-galang na gobernador, nalalaman kong kayo'y matagal na ang hukom sa bansang ito, kaya't ikinagagala kong ipagtanggol ang aking sarili sa harap ninyo. Wala pang 12 araw mula nang ako'y dumating sa Jerusalem upang sumamba. Matitiyak ninyo iyan kung kayo'y magsisiyasat. Minsan man ay hindi nila ako nakitang nakipagtalo kanino man sa loob ng templo o gumawa ng gulo sa sinagoga o sa alinmang lugar sa lungsod. Nagsalita si Pablo dahil pinaparatangan nga siya nitong mga tao, itong mga punong ito na mga abogadong ito na sino yon, yung abogadong kanyang si Tertulo, na siya daw ay nanggugulo kasama ng mga taong bayan, mga pinunong para at puno ng kapulungan. Yun laban kay Pablo, ang pinaparatang nila si Pablo ay nanggugulo. Kaya ngayon si Pablo ay sinasaysay niya na mula nang dumating siya lang naman ay naghandog doon sa templo, at sabi niya, kung gugustuhin po ninyo, dapat kayo magtanong kayo kung may nagawang kaguluhan doon. Kasi kung tutusin, gobernador siya, kaya niyang ipasuri kung may kaguluhan talagang naganap. Kaya sinasabi dito ni Pablo, matitiyak ninyo kung kayo magsisiyasat, di ba? At sabi dito, minsan man ay hindi ako nakitang nakipagtalo kanino man sa loob ng sinagoga o alinmang lugar sa lungsod. Wala silang maiharap na katibayan sa kanilang mga paratang laban sa akin. Inaamin kong ang pagsamba ko sa Diyos ng aming mga ninuno ay ayon sa daan na sinasabi nilang maling pananampalataya. Kasi ang tinutukoy ditong daan, which is nakakapital letter ang daan, ay ang Panginoong Jesus. Yun yung kinakalaban nitong mga Parisiyo, na ayaw nilang paniwalaan, kaya nga pinapatay nila itong Panginoong Jesus. Ngayon, ito na sabi dito, subalit naniniwala rin ako sa lahat na nasusulat ng kautusan at sa mga aklat ng mga propeta. Sinasabi ni Pablong naniniwala siya doon sa mga sinasabi nilang iyon sa kanilang kasulatan. Pero gustong ipaunawa ni Pablo ang patungkol sa Panginoong Jesus na ayaw nilang paniwalaan. Verse 15, tulad nila'y umaasa rin akong muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao matuwid o di matuwid. Ito po sinasabi ni Pablo, naniniwala siyang bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid man o di matuwid, kaya't pinagsisikapan kong maging malinis ang aking budhi sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. So ito yung sinasabi ni Pablo nga, na sinisikap niya ging matuwid sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao dahil naniniwala si Pablo na bubuhayin muli ang mga patay. Kaya itong nagiging aral din sa pagdating ng araw, kaya ito po ang nagiging aral sa atin ngayon, Bakit tayo nagsusumikap na masundan ang kalooban ng Diyos? Dahil ang kalooban ng Diyos ay lumakad tayong may kabanalan, may katuwiran hanggang sa kanyang pagbabalik. Mapanatili natin ang ating mga sariling malinis dahil naintindihan natin dito sa salita ng Diyos, nilinis na tayo, pinatawad na tayo ng ating mga kasalanan. Malinaw, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, binilang inari tayong anak ng Diyos, kaya kailangang panatilihin natin ang ating sariling malinis hanggang sa dulo ng ating buhay. Dahil pagdating ng araw, babalik ang Panginoong Jesus. Bubuhayin tayong muli kung tayo mga patay na nung panahon na yan. Bubuhayin tayong muli
at haharap tayo sa harapan ng Diyos kung ano ang ating ginawa. Kung tayo ba'y nagpatuloy naging malinis sa harapan niya mula nang tinanggap natin siya, o pumalik tayo sa buhay na makasalanan. Kasi napakalinaw po sa pagsusuyod natin ng salita ng Diyos, ang Diyos ay mapagpatawad, nilinis tayo, namatay si Kristo sa krus para sa katubusan ng lahat ng ating mga kasalanan. Pero after that, na pinatawad tayo, nilinis na, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos, panatilihin ninyong malinis ang inyong buhay hanggang sa aking pagbabalik or hanggang sa dulo ng ating hininga. Dahil ito ang pinapaunawa ni Pablo, bubuhayin muli ang mga patay at pagdating ng araw, doon ang paghuhukom, huhusgahan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang ginawa nung siya'y nabubuhay pa, at ito ang hindi matanggap ng tao even sa kapanahunan. Amen? Makikita natin, itutuloy ko po ito. Ayaw maniwala ng marami na may paghukom at haharap ang tao sa harapan ng Diyos at susuriin tayo, doon tayo magsusulit sa harapan ng Diyos kung ano ang ating ginawa, at ito ang nakatulong sa atin sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Yung araw-araw na pagsusuyod natin, doon natin na natutunan talagang hindi pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos ang patuloy nagkakasala. Kaya pinapaunawa sa atin dito, sino ang naglilinis ng ating buhay, ng ating isip, ng ating sarili araw-araw, ay ang salita ng Diyos. Dahil habang binabasa natin ito araw-araw, natuturuan tayo ng salita ng Diyos maging banal. Dahil di natin kayang mapabanal ang ating sarili. Subalit dahil sa salita ng Diyos at sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos nag-i-empower sa atin, nakakalayo tayo sa karumihan. Amen? So ito yung aral ni Pablo na hindi matanggap ng karamihan, and even now ayaw tanggapin, kaya iniiwasan ang mga bagay na ito. Maging mababasa natin pagdating kay Gobernador Felix na kahit alam niya ang katotohanan, ayaw niyang pakinggan. Ayaw pakinggan ng tao na harap tayo sa harapan ng Diyos. Kung tayo nagpapatuloy sa pagkakasala, isang araw na tayong mamatay, ang sunod na noon ay pagkabuhay muli, at doon yun yung tinatawag na irreversible. Hindi mo na maibabalik ang nakaraan. Haharap tayo sa harapan ng Diyos. Kaya habang ngayon na inaabot tayo ng habag ng Diyos, tinuturuan tayong maging malinis dahil hindi natin alam kung kailan siya babalik, at hindi rin natin alam kung hanggang saan ang ating buhay. Amen? So ito po yun. So ayan. Ang kaya sabi ni Pablo, kaya nagsisikapan kong maging malinis. Amen? Sa harapan, anong sabi dito? Kaya't pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking budhi sa harapan ng Diyos at harapan sa tao. Kasi talagang ito ang pinaniniwalaan ni Pablong pinangangaral na sinasalungat ng karamihan. At ito na ang sabi dito, ilang taong nawala, ang sabi dito, ilang taon akong nawala sa Jerusalem at nagbalik ako upang maghatid ng tulong sa mga kababayan ko at maghandog sa Diyos. Natapos ako nang tuparin ang paglilinis ayon sa kautusan, at nag-alay ako ng aking handog nadatnan nila ako sa templo. Walang maraming tao roon at wala namang gulo. Pinapaliwanag po kasi dito ni Pablo, ito ang ginawa ko nung dumating ako dito, naghandog lang ako, wala akong ginawa. Iilan lang ang naandoon sa templo at wala akong ginawang gulo. At sabi pa nga na dito sa verse 19, ang naroon ay ilang Hudyong galing sa Asya. Sila na sana ang naparito upang magharap ng sakdal kung sila'y may nakitang anumang dapat iparatang laban sa akin. Pinapaliwanag dito ni Pablo, nung hindi katotohanan yung sinasabi ng abogado na si Tertulo na siya'y nanggugulo, kasi nung dumating pa, ilang araw pa lang siyang dumadating doon, at nung pumunta siya sa templo, naghandog lang siya.
At nandoon may tao doon. Ang sabi dito ni Pablo, itong sa 19, kahit kumbaga may mga Hudyong naroon, kahit kung sila ang tanungin nyo, kung ako'y nanggulo, sabi dito ni Pablo, sila na sana ang nagparito upang magharap ng sakdal kung sila'y may nakitang anumang dapat iparatang sa akin. Kasi dapat yun ang makapagpapatotoo yung mga tao doon kung nanggulo ba talaga si Pablo. So bakit sabi, parang inanon Paulo, bakit yung mga naandun hindi naman nagsasabing nanggulo ako, kundi itong mga pinunong pare at mga pinuno ng mga kapulungan at mga Parisiyo ang nagsasabing nanggugulo. Wala silang pruweba. Ito po ang sinasabi ni Pablong pinaninindigan sa harapan ng gobernador ng hukom. At ito pa ang sabi niya, o kaya naman magsabi ang mga taong naririto kung ano ang pagkakasalang nagawa ko nang ako'y iharap sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Gayunman, totoong isinisigaw ko sa harap nila dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis sa harapan ninyo ngayon. Yun yung dahilan. Dahil ayaw nilang marinig na may paghuhukom, nabubuhayin muli ang pangapatay at huhusgahan ng Diyos ang tao ayon sa kanilang ginawa. Yun ang ayaw nilang pakinggan. At maging even this time, sa panahon ngayon, ang tao kapag sinabihan mong, ala, ikaw, naku, mag-ano ka tayo dahil pagdating ng araw, huhusgahan tayo ng Diyos kung ano sa ating ginawa, ayaw nila iyong pakinggan. Ayaw nilang pakinggan. Gusto nilang maligtas, pero patuloy namang gumagawa ng pagkakasala. Ganun po ang mga Parisiyo. Ang nagkiklam sila na makakapasok sa kaharian ng Diyos, and yet patuloy gumagawa ng mga labag sa kalooban ng Diyos. At kaya kinakalaban nila ang mga turo ng mga apostol dahil ayaw nilang pakinggan ang aral ng Panginoong Hesus mula pa kay Juan na talikuran ninyo at pagsisihan ang inyong mga kasalanan upang hindi kayo maparusahan. Yan ang ayaw nilang pakinggan. Amen? So ito po. At hanggang dito, ang sabi dito, si Felix, ayan, umidilim na po dito. Pasensya na, iilawan ko to. Kailangan matapos ko to. I'm so sorry po. Nagtrabaho ako ng 8 to 4 at ngayon kasi medyo winter na dito sa amin. Kaya madilim na ang maaga pa. Pero dahil nga po hindi ko magawa ito sa bahay, paggawa ng pag-share ng Word of God, dahil tulad ng sabi ko before, minsan kalagitnaan ng aking pag-share ay kumakahol yung aking alagang aso. Kaya lagi pong dito ako din sa park, which is nakakapag-pray na ako lalo. Dito ako sa park gumagawa ng aking pag-share sa inyo ng Word of God. Tahimik at nakakapag-concentrate ako ng lubos. Anyway, so balik tayo dito. Ngayon, sa verse 22,